sulok ng bansa, Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-18 na sa buwan ng Abril taong 2026. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ratsadahin natin ang mga pinakamalalaki at pinakabagong mga balita sa programang Ratsada ng mga balita sa ngalan po ni Paulo Villan. Ako po ang inyong kapuso Carlo Mateo. Mas kakaunti pero mas mapaminsalang bagyo posibleng maranasan ng bansa sa panahon ng very strong El Nino ayon sa Pag-asa. Pero sa ngayon, sinabi ni Annalisa Solis, Hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agro-Meteorology Division ng Pag-asa, na wala pang umiiral na El Nino sa bansa. Posibleng maranasan umano ang very strong El Nino pagsapit ng huling quarter ng 2026. Samantala, tiniyak din ni Solis na maaga pa lang ay naganda ng pamahalaan sa epekto ng very strong El Nino sa bansa. 44 degrees Celsius o mapanganib na level ng heat index o damang init na itala kahapon sa Butuan City, Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, umabot naman sa 41 degrees Celsius ang damang init sa lungsod ng Pasay kahapon. Ngayong araw, tinataya ng Pag-asa na maaring umabot sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Butuan City, Agusan del Norte, Naiya, Pasay City, Sangley Point, Cavite, Cotabato City, Maguindanao. Ratsada ng mga balita. Panibagong tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ayon sa ilang impormante sa industriya ng langis, 17 pesos hanggang 19 pesos ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel, habang nakamba naman ng 2 pesos hanggang 3 pesos kada litro naman ng rollback sa gasolina. Kung sakali ito na ang ikalawang rollback sa presyo ng petrolyo mula nang sumiklab ang gera sa gitnang silangan. 3 piso kada kilo ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Katumbas ito ng 33 pesos na tapyas sa presyo ng 11 kilogram na tangke na epektibo simula kahapon. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T. Epekto ito ng pagbaba ng shipping at transport cost. Posible umanong masundan pa ang bawas presyo sa LPG sa susunod na linggo. Ratsada ng mga balita. Kautosang magtatakda ng 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene inilabas na ng Malacanang. Sa inisyong Executive Order No. 114 ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa ilalim sa buwan ng review o pagsusuri ang pagpapatupad ng kautusan para malaman kung dapat pa itong palawigin, baguhin o hinto. Hindi naman saklaw ng suspension ng excise tax ang LPG na ginagamit bilang raw material sa petrochemical production. At sa mga makinarya o sasakyan, gayon din ang kerosene na ginagamit sa aviation fuel. Ipinatupad ang hakbang alinsunod sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee matapos lumagpas sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil. Presyo ng mga pangunahing bilihin walang magiging paggalaw hanggang Mayo 10 ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sinabi ng DTI na mahigit 200 produkto ang hindi dapat magtaas ng presyo sa mga pamilihan. Kabilang narito ang ilang brand ng dilatang sardinas, sa instant noodles, meatloaf, gatas, sabong panlaba, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kaugnay nito, isang listahan ang inilabas ng DTI para malaman ng mga mamimili ang presyo ng produktong saklaw ng price freeze mula sa iba't ibang brand. Sinabi ng DTI na patuloy ang kanilang bukas na pakikipag-usap sa mga manufacturers upang mapalawig pa ang panahong walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Ratsada ng mga balita. Tuloy-tuloy po pa rin tayo sa mga malagang mga balita. Isang buwang libreng toll para sa mga truck na nagkakarga ng produktong pang-agrikultura na accredited ng Department of Agriculture. Epektibo na simula sa Lunes, Abril 20. Ayon sa Department of Agriculture, lain nitong mapagaan ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto, mapatatag ang presyo ng pagkain at matulungang kumita ang mga magsasaka sa kabila ng mataas na presyo ng langis.
Sa inisyal na pagtaya, sinabi ng Department of Agriculture na makatitipid ng 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos kada biyahe ang may 1,162 truck na accredited sa ilalim ng Food Lane Program ng Kagawaran. Katumbas umano ito ng nasa 52 million pesos hanggang 105 million pesos na matitipid ng mga truck sa loob ng isang buwan. Ratsada ng mga balita. Mga itinuturing na near poor o halos naghirap sa buhay, ibinungkahi ng isang senador na isama sa bigayan ng ayuda. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, katulad ang mga near poor ng mga kapuspalad na hirap-hirap na at kinakailangan na rin ng ayuda dahil nga sa pagsiritang presyo ng mga bilihin at paghina ng purchasing power. Sa kanyang rekomendasyon, bibigyan ng 2,500 pesos na tulong pinansyal ang may 1.32 million na near poor families. Itinuturing ng DSWD na near poor ang mga pamilya na nanganganib ng maging mahirap at mataas lang ng konti sa poverty line ang kinikita. Pamamahagi ng ayuda para sa mga rider na hindi nakasama sa listahan itong mga nakalipas na araw, nakatakda ngayong araw at bukas. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ito ay special payout na itinakda ng Kagawaran partikular sa mga rider na hindi nakasama sa listahan nitong mga nakalipas na araw. Samantala, nakiusap din ng Kagawaran sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan na huwag sumugod sa mga payout site kung hindi pa silang nakaschedule na mabigyan ng ayuda. Binigyan din na inaanunsyo naman nila ang listahan ng mga benepisyaryo at petsa at lugar ng payout. Trade Union Congress of the Philippines o TUCP tinutulak ang panukala na malibre sa buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Naniniwala naman ang TUCP na makakukuha ng suporta at maipapasa ang nasabing panukala. Inihain ng TUCP sa pamagitan ng kanilang kinatawan sa Kongreso ang patas na ambag sa tax para sa Angat Sahod AKA na layuning itaas sa 600,000 pesos kada taon ang exempted sa income tax mula sa kasalukuyang 250,000 pesos pababa at itaas ang tax-free ceiling para sa 13-month pay at iba pang benepisyo. Ayon kay Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng TUCP, sa ilalim ng panukala, ipatutupad ng gobyerno ang Solidarity Wealth Tax o ang pagpapataw ng buwis sa pinakamayamang Pilipino at windfall profits tax o pagbubuwis sa kita ng malalaking kumpanya sa panahon ng mga hindi inaasang pangyayari gaya ng krisis para mapunuan ang mawawalang kita sa gobyerno. Ratsada ng mga balita. Sa mga ginagawang kursa ng radyo, mga kapuso, alas 9:11 na po ng umaga. Saninang aberya ng dalawang power plant na nagdulot ng pagnipis ng reserbang kuryente sa Luzon nitong Huwebes. Inaalam na ng Department of Energy. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nag-trip ang EER I-1, 2 at 3. Gayun din ang Ilihan Block at A at Ilihan Block B. Kaya isinailalim sa yellow alert ang Luzon bandang alas 4 ng hapon. Isinailalim din sa yellow alert ang Visayas Grid dahil kulang ang naitawid na kuryente na galing sa Luzon. Ayon naman sa Power for People Coalition, asahan ng magkakaaberya mga plantang ipinatatakbo ng fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas ngayong tag-init kung kailan tumataas ang demanda. Singil sa kuryente ng Davao Light and Power Company bumaba ngayong Abril. Sa pahig ng kumpanya, abot sa 10% bawat kilowatt hour ang ibinaba sa singil ngayong buwan na. Dahil dito, nasa 10 pesos and 53 centavos bawat kilowatt hour na lang ang singil sa kuryente mula sa dating 10 pesos and 63 centavos bawat kilowatt hour noong Marso. Sinabi ni DLPC o ng DLPC na bunso dito ng pagmura ng singil mula sa wholesale electricity spot market. Ratsada ng mga balita. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng nakaw na diesel ang nasamsam sa isang compound sa San Mateo, Rizal. Nadiskubre ito matapos maharang sa checkpoint sa Valenzuela City ang isang truck dahil sa sirang headlight.
Nang siyasatin na bisto ang karga nitong 7,000 litro ng diesel na hindi dokumentado at hindi na proseso. Arestadong driver at pahinante ng truck na kapwa itinuro ang compound sa San Mateo kung saan iniimbak ang diesel. Sa kabuuan, 15,000 litro ng diesel ang nakumpiska ng pulisya na hinihinalang nakaw mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at dinadala sa mga probinsya para ibenta ng bote-bote sa gilid ng kalsada. Muling pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa lahat ng commercial vessel inanunsyo ng Iran at Amerika. May good news ito, good news mga kapuso. Kasunod dito na napagkasundo ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayon kay Foreign Minister ng Iran, mananatiling bukas ang Strait of Hormuz sa loob ng naturang ceasefire period. Kailanman dapat nakasunod ang paglalayag sa rutang itinakda ng Ports and Maritime Organization ng Iran. US President Donald Trump ipinagpasalamat ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at nagpaiwating ng mas malawak pang negosasyon. Sa kabila nito, sinabi ni Trump na mananatili ang naval blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Una rito, sinabi ni Trump na posibleng mag-usap ang dalawang bansa ngayong weekend. Anya, maaari siyang magtungo sa Pakistan kung saan posibleng mapirmahan ang kasunduan upang tuldukan na ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ratsada ng mga balita. Bilang ng mga naiuwing Pilipino mula sa gitnang silangan umabot na sa 6,700. Yan ang ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. May gita 5,000 sa nabanggit na bilang ay mga OFW habang ang iba ay mga dependents nila. Pinakamarami pa rin sa mga na-repatriate ay mula sa United Arab Emirates at Kuwait. Patuloy naman ang pagpapaabot ng DMW ng tulong pinansyal, food assistance at posibleng tulong pangkabuhayan sa mga apektado. Posibleng pagdaragdag sa tulong pinansyal sa mga OFW na apektado ng sigalot sa gitnang silangan. Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kinakailangan pag-aaralang mabuti ang paggamit ng pondo dahil hindi lamang iisang bansa ang pinag-uusapan sa tensyon sa gitnang silangan. Hindi lang din tulong pinansyal ang pinagtutuunan ng pamahalaan kundi maging posibleng livelihood program at iba pang bahagi ng kanilang reintegration program. Sinabi ni Kakdak na mayroon silang 2 bilyong pisong action fund at nasa kalahati na nito ang nagagamit. Bangkay ng overseas Filipino worker na nasawi sa Kuwait nitong Marso na iuwi na sa kanyang pamilya sa Dagupan City, Pangasinan. Patatandaan nitong March to binawian ng buhay sa Kuwait ang 41 anyos na si Dorothy Viloria dahil sa atake sa puso. Gayunman naantala ng 45 araw ang pagpapauwi sa kanyang mga labi. Dahil nagsarang airspace sa Middle East, punsod ng gera ng Iran kontra sa Israel at Amerika. Nagpabot na ng tulong ang pamahalaan sa mga naulila ni Viloria. Oras po natin mga kapuso, alas 9:16 na po ng umaga. Labanan po natin ang fake news dapat totoo. Ratsada ng mga balita. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1.
GMA Radio, number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalamang pangkalusugan. Hiling Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Edinel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZBB at Super Radio. Number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Number 1. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Tagapon tayo ng sariwang balita mga kapuso. Mahigit 150 ng Pilipino mula sa Dubai nakauwi na sa Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers. Report mula kay Sam Nelson. Sam. Aabot nga sa 156 na mga Pilipino sa Dubai, United Arab Emirates ang ligtas nang nakauwi sa bansa. Sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang 112 OFWs at 44 na mga dependents sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates flight kagabi. Agad silang sinalubong at inalalayan ng DMW, OWA, DSWD, DOH at maging ng mga tauhan ng Manila International Airport Authority medical team para sa agarang tulong. Nauna namang dumating ang 41 OFW at kanilang pamilya mula Doha, Qatar, sakay ng Qatar Airways kung saan ay binigyan din sila ng financial assistance, pansamantalang matutuluyan at libreng transportasyon pauwi sa kanilang lalawigan. Ayon sa DMW, patuloy ang whole of government o one country team approach sa pag-alalay naman sa mga kababayan nating OFW alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos para ma-check ang kanila namang kaligtasan at kapakanan. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Super Radio DZBB. Palitang totoo. Ratsyada ng mga balita. National Food Authority tiniyak na muling bubuhayin ng mga NFA-accredited stores sa sandaling mailabas na ang amyenda sa Rice Tarification Law. Ayon kay Larry Lacson, administrador ng NFA, umaasa silang may sasagawa ito sa unang bahagi ng susunod na taon. Kung pagbabatayan naman ang huling tala ng ahensya ng NFA accredited store, hindi bababa sa 60,000 na NFA store sa buong bansa ang maaring makapagbenta ng murang lokal na bigas. Samantala siniguro din ni Lacson na sa sandaling matapos ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura, mas magiging dekalidad na ang mga bigas ng NFA. Pangulong Bongbong Marcos personal na kinumusta ang mga nagtatanim at nagbebenta ng gulay sa Benguet na apektado ng pagsirit sa presyo ng langis. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagtungo sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad Trading Post sa Benguet. Bukod sa pagkumusta sa kalagayan ng mga magsasaka, isinabay na rin ng pamahalaan ang pagbili ng mga gulay. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center naman, namahagi ang gobyerno ng mahigit 8 milyong piso na halaga ng kagamitan sa pagsasaka. Bukod pa sa lagpas 7 milyong piso na ayuda para sa 45 kooperatiba at grupo ng mga magsasaka. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Benguet na makatatanggap din ng mga libreng binhi at pataba. Ratsyada ng mga balita. Office of the President bumili ng humigit kumulang 20 tonelada ng gulay sa mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet at Urdaneta, Pangasinan para maipamahagi sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sinabi ni Presidential Communication Office na kabilang sa makatatanggap ng mga biniling gulay ang Caloocan, Nabotas, Malamon, Quezon City, Pasay, Maynila at maging ang DSWD NCR para sa Walang Gutom Kitchen
New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Manila City Jail at mga bahay ampunan. Pinagunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakarga ng mga gulay kasama ang mga magsasaka. Layunin ng direktang pagbili ng pamahalaan ng mga produktong bukid na madagdagan ang kita ng mga magsasaka, maihatid ang sariwang pagkain sa mga komunidad at maiwasan ang pagkasayang ng ani. Department of Health na bahagi ng hygiene kit at face mask sa mga residente ng Ubando, Bulacan na apektado ng nasusunog pa rin na botas landfill. Ayon sa DOH, kukuha rin sila ng blood sample ng ilang residente para masuri kung apektado ang mga ito ng chemical mula sa nasusunog na landfill. Sa Air Quality Monitoring ng Environmental Management Bureau ng NCR, makikita ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Valenzuela City habang unhealthy naman ang hangin sa iba pang bahagi ng lungsod ng Caloocan at Malabon City. Sa ngayon, malapit na umanong matapos ang kalsadang ginagawa para maidugtong ang landfill sa mainland ng Navotas City para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Ratsada ng mga balita. Grupong kontradaya inireklamo sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa Commission on Elections. Ayon sa grupo ito'y dahil tumanggap umano sina Pangulong Marcos at Vice President Duterte ng campaign donations mula sa ilang kontratista ng pamahalaan noong eleksyon 2022 na ipinagbabawal sa Omnibus Election Code. Kasama rin sa asunto ang dalawang negosyante na nagbigay ng kontribusyon sa kampanya. Sinusubukan pa ng GMA News na makuna ng reaksyon ang Pangulo, ang Vice Presidente at ang dalawang kontratista na kinasuhan, gayon din ang COMELEC. Pagpapawi kay Saldico na nakapiit ngayon sa Czech Republic, inaasikaso na ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Patuloy na gumugulong ang mga high-level meeting o pagpupulong hinggil dito. Sabi naman ng abogado ng dating mambabatas, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon ukol sa pagkakakulong ni Ko sa Czech Republic. Sa sandaling mapauwi sa Pilipinas, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dadalhin si Ko sa Camp Crame para sa medical na pagsusuri at para makakuha ng mugshot at fingerprint. Dadalhin naman si Ko sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant, kung saan ang nasabing korte rin ang magpapasya kung saan siya ikukulong. Malaman po natin ang lagay ng trapiko sa mga pako ng lansangan. Dito po sa Metro Manila, nasa ating linya na si Ma'am Fe Karina ng MMDA Metro Base. Ma'am Fe, good morning. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Carlo, at sa lahat na nakikinig po ng DZWB. Umpisan po natin yung South 1 ng EDSA. Yung makakaranas lang po tayo ng moderate heavy. Dito na po sa may area po ng palapit po tayo dito sa may show. Moderate heavy na po yan hanggang pagpasok na po natin ng tunnel. Patungo na po dito sa may split o cloverleaf ng Guadalupe. Pero after po niyan, mabibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cabrera. Patungo na po dito sa may Taft Avenue. Then ang northbound naman po ng EDSA, karoon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnaez, patungo dito sa may intersection po ng Ayala. Then, moderate heavy naman po tayo dito sa may Estrella hanggang dito na po sa may Cloverleaf ng Guadalupe. Pero after yan, bibilis na po ang daloy. Ngunit pagsapit naman po natin dito sa may Pituason, Cubao, moderate traffic na po tayo. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng Aurora, Cubao. Pero after yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo sa Monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara, Katipunan, magkakaroon lang po tayo ng moderate heavy dito po sa may intersection po ng Katipunan, Aurora. Pero after po ng Aurora, Katipunan, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Ngunit pagsapit po natin dito sa may Green Meadows, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Dahil magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Then after po ng Lanuza, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa sa C5 southbound. Makakaranas po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after po ng Lanuza, mabilis na po ang daloy. Ngunit pagsapit naman po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic.
Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Then, punta naman tayo sa Commonwealth Avenue. Kung galing tayo ng Quirino Highway, papasok po ng Commonwealth, mabilis po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng elliptical. Ganon din po yung kabilang panig po. Kung galing tayo ng elliptical, papasok po ng Commonwealth, mabilis po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo sa may Quirino Highway. Okay. Paalala, yes, sir? Maraming salamat, Ma'am Fe Yes. Karinan. Thank you so much po. Sa muli. Ratsyada ng mga balita. Sa inyo po ang 30 minutong pinakamalalaki at pinakabagong mga balita. Sa ngalan po ni Paulo Villena, ako po ang inyong kapuso.